Good evening, Wow. brothers and sisters. Dok. Magandang gabi sa inyo. Good evening, Doc. Good evening. Good evening, Doc. Evening po, Dok. Good Good evening evening, po sa Sis lahat. Dalia, Brother Naben, Ay, hindi. Brother Ramel, Brother Catholic, Sis May, Hello, Doc. Sis Good evening. Marijon, hello, Sis Sarah, hello, good evening sa inyong lahat. Okay. Brother Ramel, opening prayer tayo. Sige po, Dok. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful. Grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening again. Sa mga nanonood sa Facebook, good evening din. At sa later sa YouTube. So, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Ang topic natin ngayong gabi is about virtues. Okay? Ano ba ang virtues? Importante ang virtue. So, pag ang tao ay naging kandidato para maging santo, no? Yung tinatawag na open the cause for canonization. Pag isang tao ay gusto nilang i-open ang kanyang life for investigation, parang kandidato siya para maging santo. Okay? Merong congregation sa Vatican na pinapadala, may isang building or department na sila ang nag-investigate sa buhay ng isang tao kung itong tao ay merong heroic virtues. So yun ang tinatawag nila, yun ang hinahanap nila, heroic virtues ng taong ito. So, magtatanong yan sila sa mga kaibigan, pamilya, kahit ano. So, investigation yan, matagal, ilang taon, no? Gaya kay Saint Carlo Acutis, no? Yung bago lang na canonized, no? So, hinahanapan kung merong heroic virtue. So, ang tanong, pag tayo ay pumanaw na, mahahanapan ba tayo ng heroic virtues? Ang buhay ba natin, kung kahit buhay pa tayo ngayon, no, ito ba ay decorated with virtues? No? Ang focus ba natin ay ma-develop ang virtues? Sa layman's term, sa simpleng parang synonymous, no? Parang magkahulugan, good manners. Pero it's just na mahigit pa siya sa good manners, no? Hindi lang siya hanggang good manners, kundi katangian, kung sa Bisaya pa, batasan or kinaiya, no? Ugali, no? Ugali, no? So parang tinatawag na ugaling banal, no? Ugali. So yun ang virtue, no? Kung sa layman's term na explanation, virtue, ugali, no? Pero more than ugali. Okay? So, pag sinabing heroic virtue, hindi ibig sabihin na itong mga taong ito, yung mga saints, superhuman. Sila, no? Pinanganak silang bukog tangi or iba sila, no? Na wala silang mga weakness. Ganun pa, ordinaryo lang sila, no? Meron din silang mga weakness, marami silang weakness. Okay? Pero, ang buhay nila, nagsumikap sila na isabuhay
ang kanilang mga virtue. Yung mga banal na ugali. Yun ang kanilang pilit na makamtan. Pilit na makamtan. Itong mga ugali na kalugod-lugod sa Diyos. In an extraordinary way. Take note, through grace. Sa pamamagitan ng grasya. Ang grasya ay ang tulong galing sa langit. Imposible nga makamit mo ang banal na ugali na walang tulong galing sa taas. We cannot bear fruit. Nung sinabi ni Jesus na you have to bear fruit, ang fruits na yan, yun ang mga virtues. Yun ang mga virtues, yun ang fruits natin na hahanapin sa atin. So, hindi tayo makakapag-produce ng bunga kung walang tulong galing sa taas. Sabi ni Pope Francis, the saints are not Superman. Hindi sila pinanganak na perfect. Simpleng tao, ordinaryong tao, kagaya natin, living a normal life. Meron silang joy, merong sorrow, merong struggles, hopes. Pero ano ang nagbago sa kanila? Anong nakapagbago sa kanila? Nung na-encounter nila ang love ni God. When they encountered the love of God, yung buhay na pagmamahal. Hindi mo ma-encounter yan pag wala kang time kay God. Hindi mo pinagninilayan at hindi ka sanay makipag-usap sa Diyos at hindi mo siya ginawang priority sa buhay mo. Hindi mo pag ang buhay mo ay diretso-diretso lang, trabaho, kasiyahan, hindi mo talaga ma-encounter unless kung merong direct na intervention si God. Like for example, may mangyaring mga challenges or mga problema, or mga sakuna sa buhay mo na napaisip ka. So, anong virtue? Ito ay isang habit. Habit, pag sinabing habit, paulit-ulit. Nagiging habit. Yung iba, habit nilang magkalikot ng kanilang tenga. Nagiging habit na nila ang paggamit ng mga ganitong damit. So, paulit-ulit, habit. Yung paulit-ulit ng paggawa ng mabuti. Sa simpleng salita. Mataas ang explanation, pinaikli ko lang para madaling ma-memorize at maintindihan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1803. Okay? So, pag ang isang gawain, masama man o mabuti, pag ulit-ulit mo, nagiging habit. Pag ito ay naging parte na ng buhay mo kasi nakasanayan mo itong gawin, pag ito ay mabuti, ito ay nagiging virtue. Pero pag nakasanayan mong parte na ng buhay mo, ang paggawa ng nagiging habit mo na ang pagsisinungaling, ito ay tinatawag na vice. So, magka-opposite yung vice at saka virtue. Yun ang vice, ang masama, virtue, mabuti. So, pag ikaw ay sanay na sa pagsasalita ng totoo, katotohanan, at hindi ka komportable sa pagsinungaling o sa pagiging dishonest sa iyong mga transaksyon, sa pagkuha ng hindi sa iyo, hindi ka sanay, so maninibago ka. Okay? Pero yung kasanayan na yan, pag hindi ka naging matatag at pinabayaan mo at hindi mo
dinevelop, no? Hindi mo maintain, yung habit mo ng virtue, pwede rin magiging vice yan. No? So, mini-maintain ang virtue. Mini-maintain yan. Hindi yan, pag naabot mo na nakakasanayan mo na ang magiging honest, hindi ibig sabihin forever ka magiging honest. Kung parati ka namang sumasama sa mga taong hindi honest, pwede kang mahawa, no? At mawala yung virtue mo. So, ano yan? Hanggang kamatayan ang pakikipaglaban dyan. Okay? So, tinitrain mo yung character mo pareho sa isang atleta. Tinitrain mo yung muscle mo para muscle memory. Yung sa tennis, yung sa golf. Yung muscle mo, may muscle memory na sanay na. Madali ka nang like for example sa golf, ang lit-lit ang bola, ang hirap tamaan. Pag bago ka pa sa golf, hindi mo matatamaan. Pero pag ilang libong beses ka na hinahampas mo yung bola, muscle memory, madali na lang sa'yo. Nakasanayan mo ng magiging 100% parati mo na natatamaan ng bola. Muscle memory. Ganon din sa virtue. Pag nasanayan mo na, under pressure, lalabas at yun ang parati mong gagawin. No? Yun ang parang instinct na natural na gagawin mo. Like for example, may banggaan. Pag ikaw ay may virtue of patience, sanay ka na, hindi ka na biglang sisigaw, hindi ka na biglang magpapanik o ano. So, yung mga virtue. Okay. So, sa halip na muscles ang tinitrain mo, ang tinitrain mo, ini-strengthen mo, pinapatibay mo ang iyong kakayahan sa pagpili ng mabuti kumpara sa masasama. Okay? So, kaya ng sinabi natin kanina, yung virtue, nade-develop yan sa pag-ulit-ulit na paggawa. No? Ulit-ulit na paggawa ng good action. So, merong ginatawag na supernatural virtue at baka natural virtue. No? Kahit wala kang reliyon, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, pwede kang makadevelop ng virtue. Yun ay tinatawag na natural virtue. No, di ba? Napansin nyo, may mga taong, mga atheist, walang relihiyon, hindi naniniwala sa Diyos, pero honest. At saka, tingnan mo yung mga Japanese, yung mga Amerikano, marami sa kanila hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwala sa Diyos. Pero, kung papansinin mo, hindi sila corrupt. Hindi ko sinasabi lahat. Marami sa kanila na pag kinausap mo sila, iwan mo yung cellphone mo, hindi nila kukunin talaga. Nakasanayan na kanilang kultura. Part na ng kultura nila. No? So, ang rason ng kanilang pagiging dissenting tao, dahil sa nakasanayan na kanilang kultura at nakikita nila sa palibot. At nasanayan na nilang ginawa na hindi sila kukunin ang hindi sa kanila. Seryoso sila sa trabaho at sila ay masipag. Para sa kanila, ang dangal importante na hindi maano. So, pwede mong ma-develop ang natural virtue kahit wala kang Diyos, kahit hindi ka naniniwala, kahit wala kang relihiyon, pwede yan. Okay? Okay. So, kung paulit-ulit, lalo na ito ay kasama sa kultura nyo, magiging masanayan mo na. Yun na yung natural virtues. Consistently doing what is good. Okay? Kaya lang, hindi hanggang natural virtues lang gusto natin. Dahil ito ay tayo mga Katoliko. So this program is about Catholic Catechism. No? Hindi lang natural virtue ang gusto natin.
more than that. Hindi lang tayo gusto nating decent person, hindi lang tayo good person, kasi alam naman natin na ang pagiging mabuting tao ay hindi makakaligtas sa atin. Yung pagiging hanggang mabuting tao lang at pagiging disente ay hindi sapat makapasok sa kaharian. Alam natin na kailangan natin ng grasya. For we are saved by grace. Sabi sa Bible, we are saved by grace, not by our own works. No? So, ang good works, pagiging mabuti, importante yan. Ha? Walang question yan. Importante yan. Pero pag yun lang, hanggang doon ka lang, hindi sapat. Kasi ang isang natural na tao, hindi makakapasok sa supernatural na kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay supernatural. Kailangan nating mabalot ng supernatural grace. Okay? So, kailangan nating virtue is not about a good person, being a good person, but nabubuhay tayo na hawak kamay natin si Kristo in friendship with God. Diba? Sabi ni Jesus, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. So, hawak kamay tayo kay Kristo hanggang mamatay. Hindi tayo pwedeng bumitiw. Pag bumitiw tayo, ibig sabihin, gumawa tayo ng mortal sin. Yeah? So, dalawa ang requirements para maging mananatili sa puno. Diba? Sabi, remain, I am the vine, remain in me. A branch cannot bear fruit apart from the vine. Diba? Hindi tayo pwedeng mamunga pag tayo ay hiwalay sa puno. So, dalawa ang requirement. Ano yung isang requirement? Obey the commandments of God. Pangalawa, receive the body and blood of Christ. Nasa Bible yan. Yan ang dalawang requirement. Obey the commandments, receive the Eucharist. Okay? Kahit obey ka pa ng commandments, pag hindi ka nag-Eucharist, wala. Napakalinaw nandyan sa Bible. Those who eat my flesh and drink my blood remain in me. Sabi ni Jesus. Okay. So, kung natural virtue lang, okay din yan. Stepping stone. Makes you a better person. No? Like, yung mga example ko, yung mga Japanese. Very grabe yung kanilang prinsipyo. Very honest. Very hardworking. No? Ayaw nila yung petiks-petiks lang. Kaya lahat ng ginagawa nila, nagiging excellent. Kasi word of honor, grabe yung honor nila. Code of honor nila. No? Pero hindi lang tayo kontento dyan. Sa atin, Catholic faith, ang virtue para sa atin makes us become like Christ. No? Ang goal natin to become, ang image natin to become more like Christ or Christ-like. No? Brings us closer to God. Kasi yung ating goal dito, hindi lang yung magiging mabuting tao, hindi magiging close to God. Kasi ang pinaka-goal natin sa buhay, to know God, to love God, to serve God. Okay. Hindi lang tayo kontento sa pagiging mabuting tao. Okay. Now, i-mention lang natin yung mga iba't ibang virtue, tapos mag-focus tayo sa mga pipiliin nating virtue kasi limited ang time, hindi natin mauubos. Kasi sa mga virtues, meron pang mga sub-virtues. Okay? So, sa Catholic Catechism, meron tayong theological at cardinal virtues. So, yung theological virtues, yun ang virtue, yun ang mga ugali o katangian patungkol sa Diyos. Relasyon natin tungkol sa Diyos. Yung cardinal virtues, yun ang mga ugali na kailangan natin para sa relasyon natin sa ating
kapwa. Okay? So, yung theological virtues, tatlo. Faith, hope, and love. Ang love at charity, parehas lang yan. No? Yan ang pag sinabi mong love in relation to religion, charity. Okay. So, pansinin nyo, faith, saan tayo merong tiwala? Sa Diyos. Saan tayo aasa? Sa Diyos. Saan tayo magmamahal? Sa Diyos. Love God with all your heart, mind, and strength. Yun ang theological virtues. No? So, ang theological virtues, tatanggap natin yan during binyag. Okay. Galing sa Diyos. Ang cardinal virtues, matatanggap din na natin yan sa binyag rin. Yan ang gagamitin nating mga ugali o katangian para sa ating relasyon sa kapwa. So, 4. Prudence, justice, fortitude, temperance. So, 4 lang, no? Pero, so, ibig sabihin, 4 lang ang katangian. Tatanong ka, saan na yung honesty? Saan na yung generosity? Saan na yung humility? Bakit wala? Itong 4 na ito, may mga anak yan. Tapos, yung mga combination, parang ano ba? Sa color. Na ang primary color. Para itong mga primary color, red, green, and blue. No? Red, green, and blue. So, yung mga primary color, so pag kinumbine mo, no? Lalabas ang iba't ibang mga color, no? Lalabas ang iba't ibang color. So, ganito din. Pag kinumbine mo, lalabas yung ibang mga sub-virtues. Okay? So, ang mga models natin for virtues, ito mga saints. Kaya importante ang buhay ng mga saints. Magbasa tayo ng Life of the Saints kasi na-inspire tayo. At isa pang rason kung bakit importante ang basahin natin ang buhay ng saints kasi ang tao ay gaya-gaya. Diba? Para gaya-gaya naman talaga tayo. At pag nakita natin, nakaka-relate tayo, ay, ganito din pala siya. May katangian akong parang ganun din siya. Meron siyang mga struggles, weakness. Tapos, parang makaka-relate ka kasi tao rin siya. So, kung kaya niya, ba't di ko kaya? Parang gagayahin natin yung estilo. Iba't ibang saints, iba't iba din hiyang ang tao. So, maraming saints, marami tayong gagayahin, no? Nakaka-inspire kasi dinanas na nila yung mga struggles natin. So, model sila ng mga virtues at itong mga virtues na ito na kanilang patuloy na niyayakap hanggang kamatayan. No? So, nagiging heroic yung virtue pag ito ay ginawa mo hanggang sa katapusan. Yung hindi ka tumigil sa paggawa ng katong mga banal na ugali or katangian. Becomes heroic when lived faithfully to the end. So, sila ang mga models natin. No? Like Saint Dominic Savio, no? Saint Philomena, Saint Joan of Arc, Saint Maria Gorete, at marami pang iba. Okay, tandaan natin mga kapatid. Kasi pag hindi natin nalaman ito mga bagay na ito, parang walang magiging parang kung sa Bisaya paway lami ang atong pagkakristyano. Mawawalan ng lasa, mawawalan ng meaning. Kasi kung akala natin ng iba, or akala natin minsan, yung pagiging Kristiyano ay pag-iiwas lang ng kasalanan. Pag iiwasan ko lang yung mortal sin, okay na. No? So actually, yung happy ka na kung wala kang mortal sin, tapos ginagawa mo ino-ordinaryo mo na lang yung venial sin, actually sign ng lukewarmness yan. No? Sign ng lukewarmness
pag hanggang doon ka na lang, hanggang iwas ka na lang ng mortal sin, happy, tapos ginagawa mo, inoordinaryo mo na lang venial sin. Walang lasa ang iyong buhay pag ganun, Kristiyano. Paghandon dun. Lukewarmness yan. Ang totoong pagiging Kristiyano ay araw-araw nagsisikap ka na maka-develop ng virtue. Magiging Christ-like ka. No? Magiging Christ-like ka dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. No? And isa din sa, wag din natin kalimutan, nung tayo bininyagan, sumali na tayo, parang nagpumirma tayo sa isang kasunduan na we are soldiers of Christ. Huwag natin kalimutan yan. We are in the business of saving souls. Kaya we always pray for the conversion of sinners. We fast. We do penance for others. As much as we can, we want to guide others, to remind others to stop sinning, tigilan ng kasalanan, o akaya natin kung mali ang kanilang paniniwala, di ba? We are in the business of saving souls, praying for the souls in purgatory. So, kasi soldiers of Christ. So, reminder yan. Kasi minsan nakakalimutan natin kung ano tayo, yung nawawalan tayo ng identity crisis. Kala natin yung relihiyon natin, yung pananampalataya natin para magkaroon tayo ng blessing. Pag hindi tayo nagsimba, walang blessing. Hanggang doon lang yung pagkakatoliko natin. No? Yung baka paparasuhan ako ng Lord kung hindi ako makasimba, so wala na akong blessing. Nakalimutan natin, we are in the business of saving souls. Our souls and souls of others. Pero hindi pa to sapat. Hindi sapat na ang sa isipan mo ay magliligtas ng mga kaluluwa. Soldier ka ni Jesus. Dapat, ang goal natin also at the same time, habang ginagawa mo ang pag-save ng souls, ang goal mo is to become like Christ. Yung ugali mo dapat Christ-like. Hindi sapat na ang dami mong dinala patungo kay Kristo. Dapat yung ugali mo. Doon talaga ang titignan ni Kristo, ang ugali mo. Yun talaga ang ugali mo. Hindi lang yung resulta ng mga ginawa mo. Mga produkto ng ginawa mo. Yung ugali mo talaga. Christ-like ba? More and more each day. No? So, virtues. Kasi ang virtues, like you have the virtue of humility, the virtue of honesty, no? The virtue of generosity, the virtue of purity, the virtue of gentleness, kindness, no? Faithfulness, goodness. So, ganun yung joy. Di ba? Yung mga fruits of the Holy Spirit. Di ba? So, ganun dapat. Hindi yung puro gawa ka lang action, pero wala ka palang virtues na Christ-like. Okay? So, kung meron tayong mga katangian na ganun, yun talaga dapat ang pinofocus natin. Like, for example, in this month, I will develop the virtue of temperance. So, in this month, tatanggalin ko yung vice of anger. Di ba? So, kalugod-lugod sa Diyos ang virtues dahil it makes us God-like. Yun ang mga katangian ng Diyos. Yun ang katangian ni Kristo. So, magsisikap tayo dapat, sa tulong ng Diyos, with the help of God's grace, kasi kung walang grace, imposible nating makakamtan itong mga virtues na ito without the help from above. Okay? Like honesty. So, tatanungin mo sarili mo,
may nakatingin man o wala? Honest ka ba talaga? Or willing kang magdoktor-doktor ng iyong mga reports kung para kung ano-ano sa mga transaksyon, wala naman nakakaalam, para maka-extra ka pera, ganito. Are you honest? Are you patient? Hindi ka naninigaw, hindi ka suplado, hindi ka naiirita parate, no? Generosity, pure, mapagbigay ka ba? Matulungin ka ba? No? Purity, importante. Hindi ka puro hindi ka iniiwasan mo, ginagawa mong banayad ang iyong isipan at puso, no? Hindi ka nabibiktima sa mga sexual impurities, no? Mga lust, pure ang mind mo. So ito yung mga bagay-bagay na dapat nating i-develop. Humility, mapagkumbaba ka, hindi ka mapagtaas, hindi mo iniisip ng sarili mo na better than others, no? Gentle ka, hindi ka brusko, no? Mga example, no? So dapat gawin natin life mission, no? Life mission to develop virtues, to cultivate virtues, na pag kaharap mo ang Diyos sa hukom, or kahit dito pa lang sa lupa, makikilala ka, that person is a man of virtue. Just like Saint Joseph, di ba? He is a righteous person. So ang description kay Saint Joseph, no? He is a righteous person. Pero actually, in other words, he is a man full of virtue. Just like Mama Mary. So, ang dekorasyon sa ating kaluluwa, sa katapusan ng ating buhay, ang mga palamuti, mga jewels na nakapalibot sa ating kaluluwa, should be the virtues. Those virtues like patience, honesty, generosity, goodness, gentleness. So, yun ang life mission natin. So, meron naman tayong bagong rason para gumising sa umaga na, pwedeng I will develop, with the help of God, the virtue of honesty, no? The virtue of purity, the virtue of generosity, like we said. So, faith, hope, and love, no? So, ang faith, yun ang virtue na we believe God, na ang lahat ng sinabi niya at sinabi sa through the church ay totoo, no? Nananalig tayo na ang si God ay totoo. Mahal niya tayo. So yun ang pag nag-pray tayo ng Apostles' Creed, we are doing an act of faith. So ang hope, umaasa tayo na tayo ay dadalhin niya sa kaligtasan. Charity, we love God above all things. And we love our fellow man for the love of God. Okay? So, ang theological virtues, nilalapit tayo, no? Closer to God. At sa lahat, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, at the end, only 3 remains. Faith, hope, and love. And the most important thing is love. No? Wala nang dadaig pa sa love. Kasi pag sinamarize mo si God, it is love. Diba? Lahat, pagmamahal ang rason kung bakit niya ginawa lahat. So lahat din, kung isummarize din natin, gagawin natin lahat dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Okay? So, ang cardinal virtues, mga kapatid, para i-guide yung ating mga natural action sa mabuting daan.
So para ang buhay natin ay magiging matuwid at moral. Okay? So ito yung cardinal virtues. Prudence, justice, fortitude, temperance. So, i-define natin mamaya isa-isa ang apat na ito, anong kaniyang definition. Pero ito yung mga sub-virtue under sa kada isang cardinal virtue. So, circumspection, foresight, docility, good counsel. So, justice naman, sa baba ng justice, included dyan ang religion, gratitude, obedience, honesty, fairness. Ang religion, ano ibig sabihin ng religion? No? Ang responsibilidad natin sa Diyos. Yun. Bakit nasa ilalim siya ng justice? Kasi ang justice, ang ibig sabihin ng justice, ibigay mo sa Diyos kung anong nararapat sa Diyos, ibigay mo sa tao kung anong nararapat sa tao. Yun. So, ang meron tayong obligasyon sa Diyos. So, yun ang virtue of religion. Now, fortitude, ito ang pagiging matapang, no? Magnanimity, patience, perseverance, courage. Yun ang kanyang mga sub-virtue. Temperance naman, yung marunong kang mag-limit, no? Hindi ka parang hayop na walang control. Marunong kang mag-control. So, under dito, humility, meekness, modesty, clemency, self-control. Okay. At meron ding 7 heavenly virtues na kasalungat ng 7 deadly sins. So, ang kasalungat ng lust, di ba? 7 deadly sins lust. Ang kasalungat niya, chastity or purity. Yun ang didevelop natin. No? Na hindi tayo magtingin sa isang babae lustfully, kalaswaan, o mga kasiyahan ng laman. No? Hindi tayo manonood ng porn, hindi tayo manonood ng mga sexy, mga erotic things. No? Temperance, ito yung ating panangga. Ito yung virtue, kasalungat ng gluttony. Sobra-sobrang kain, walang disiplina sa kain, sa inom. No? Temperance. Charity, ito, or generosity, kasalungat ng pagiging sakim, pagiging greedy. Diligence, kasalungat ng pagiging tamad. Diligence, yung trabaho mo, maayos mong ginagawa, or punctual, hindi ka parating late. No? Diligence, at seryoso mo, at matuwid at ayos ang pagkagawa mo sa isang bagay, hindi yung hindi maganda ang quality. Diligence. No? Patience, ang opposite niya, wrath, yung parating magalitin, mainit ang ulo. And kindness, kasalungat niya na 7 deadly sins is envy, pagiging mainggitin. So, para pangontra sa envy, ang develop mo, yung ikaw ay magpapasalamat parati sa grasya ng Diyos. Masaya ka at magiging matulungin sa kapwa. Humility, opposite ng pride, pagpapakumbaba. Na hindi mo parati iniisip ang sarili mo. Ang parati mo iniisip ang Diyos at ang iyong kapwa. Na ikaw ay walang may pagmamalaki, lahat galing sa Diyos. No? At alam mo na ang taong mapagmataas ay pinapababa ng Diyos. Now, meron 7 gifts of the Holy Spirit. Pito yan. No? Wisdom, understanding,
counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. So, hindi talaga ito yung virtues, pero nakakatulong ito. I-explain ko mamaya. No? So, at saka meron 12 fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty, chastity, self-control. So, ito yung fruits, bunga, o resulta na nagpapatunay na ang Holy Spirit ay buhay sa iyo. Buhay at namamalagi sa iyo ang Holy Spirit. Pag ito ay lumalabas ang bunga, ang fruits. Okay. So, i-explain natin kung ano ang distinction ng kada isa. Okay? They are perfections that the Holy Spirit forms in us as sweet results. So, ang fruits of the Holy Spirit ay mga resulta ng ating pagsisikap sa paggawa ng mga virtue. Okay. So, dahil nagsisikap tayo na makamtan at magiging kaugalian ang virtue, magiging habit, resulta siya sa fruits, bunga ng Holy Spirit. So, magiging gentle ka, gentleness, magiging faithful, magiging chaste, self-control, magiging loving, magiging generous, magiging kind, magsisensoso ka. Yun ang resulta, mga ebidensya na ang Holy Spirit andyan sa'yo. Mga ebidensya na pinamumuhayan ka, pinapupugaran ka ng sanctifying grace. Yun. Okay? So, it is a visible sign that the Spirit is alive in us. Okay. So, pag wala ka nito, wala kang chastity, meaning you are full of lust, you are in a state of mortal sin. So, yan ay sign na wala ang Holy Spirit sa iyo. Huh? Now, so ang virtue, again, para hindi kayo malito, habits na tumutulak sa atin gumawa ng mabuti. So, yung gift of the Holy Spirit, ito yung mga parang kung saan pa, sailboat. Di ba ang sailboat, kailangan niya ng hangin para itulak yung parang tela para itutulak yung barko. So, yun, disposition that makes us, tinutulungan tayo ng Holy Spirit, yung gift. So, yung fruits, ito yung epekto ng buhay o ang katibayan na buhay ng Espiritu Santo sa atin. So, sabi ni St. Thomas Aquinas, ang virtue makes us act according to human reason. So, naintindihan natin na kailangan natin gawin ito dahil ito ay tama. Okay? Dahil din sa tulong ng ating pananampalataya sa ating mga natutunan sa katekism. So, gagawin natin. Tapos, ang gift ng Holy Spirit ay ang magtutulak sa atin para magawa natin ito. So, nakakatulong yung gift ng Holy Spirit. It's like the sails catching the wind. So, cardinal virtues, prudence, justice, fortitude, temperance. 4. Okay. So, unahin natin yung prudence. Ano ibig sabihin ng prudence? Or prudencia? Charioteer of the virtues. So, sa 4 na ito, ang driver, nag-guide sa 4 na ito, ang prudence. So, para tong synonymous, magkapareho ng wisdom. So, alam mo yung gagawin mo. Siya yung nag-guide. Kaya nga charioteer. Siya yung driver ng mga virtue. Like for example, ang justice, gino-govern
ginaguide ng prudence ang justice, ang fortitude, at saka temperance. No? So, for example, ang justice, kung ano yung fair, di ba? So, pag may prudence ka, nakakatulong dahil malalaman mo kung ano yung totoong patas. So, ang fortitude, no? Pagiging matapang, i-guide niya na hindi ka lang puro tapang. I-guide niya kung kailan ka dapat susugod, kailan hindi dapat susugod. Diba? At saka pag may prudence ka, no? Ang temperance, di ba? Dito rin, kung may temperance ka, marunong kang mag-fasting, marunong kang hindi kakain, kailan kakain. So, ang prudence, siya magtuturo sa iyo kung hanggang kailan ang fasting mo, hanggang kailan ang pagkain mo. So, yun, ginaguide. Kaya nilagay sa cardinal virtue yung prudence sa unahan. Kasi siya mag-guide sa lahat ng mga virtue. Okay? So, ang ginogovern niya ang reason. No? Ginogovern niya ang reason mo. So, para siyang wisdom in action. Ang wisdom hanggang sa isipan, pag nilagay mo na sa action, yun, prudence. Alam mo kung anong dapat gawin sa sitwasyon ngayon, no? Kung anong tamang paraan ang pipiliin mo. The right means to achieve. Okay? So, ang prudence, sub-virtue ng prudence, memory. So, ang memory pala, virtue din. No? Mareremember mo ang past experience truthfully. So, isang virtue din pala ang memory. Na remembering the past experience, yung totoong mga experience na makakatulong. Understanding, another virtue. No? Maintindihan mo tama ang mga realities. Docility, willing kang magpaturo. Under prudence siya. No? Na hindi ka know-it-all. Humble ka. So, nag-overlap siya sa humility. No? Docility, the willingness to learn from others. And then shrewdness, the quick insight on what must be done. Diba? Sabi sa Bible, you have to be wise as serpents. No? Meaning, alam mo, quick thinking, no? Shrewdness. Reasoning, comparing options and judging well. Foresight, one step ahead or two steps ahead ka, alam mo kung ang consequence ng pag ginawa mo ito. Foresight. Circumspection, before mo sasabihin ng isang bagay, before mo gagawin, ina-analyze mo lahat ng anggulo, kung anong epekto. No? Yung itong sasabihin mo, tama. Itong advice na ibibigay mo, tama. Pero, angkop ba ito sa panahon? O angkop ba ito sa lugar? Bagay ba sa lugar? Ang timing ba? Tama ba? So, gano'n. Caution, avoiding possible evils or dangers. So, nakikita nyo, sa prudence pa lang, meron na siyang mga sub-virtues. Punta na naman tayo sa justice. Ang justice, yun ang virtue na ibibigay mo sa Diyos anong nararapat sa Diyos at ibibigay mo sa kapwa mo anong nararapat sa Kanya. No? So, ito ay tungkol sa relationship to God and man. No? So, ang temperance and fortitude, ang ginagovern niya ang iyong sarili. Pero ang justice, ang ginagovern niya, relationship. Okay? So, ang mga sub-virtue, mga virtue sa ilalim ng justice, religion, no? Giving God His due. So, pag sinabi ng mga ibang sekta na ang religion ay hindi importante, mali sila. Kasi religion is a virtue. Yung ibibigay mong nararapat na pagsamba sa Diyos. Siya ay nararapat na sambahin.
siya'y karapat-dapat. That is virtue. That is religion. That is the virtue of religion. So, ang religion ay isang banal na katangian, banal na ugali. Kaya mali na sasabihin na hindi importante ang religion. So, piety, honoring parents, country, obedience, submission to rightful authority, no? Gratitude, giving thanks for benefits received. Ang gratitude, importante ito, pangontra sa envy. Kasi, naiinggit ka sa mga natatanggap na blessing ng iba, yung gratitude, papasalamat ka kung ano yung natanggap mo. So, hindi ka na panay tingin kung anong natanggap ng kapwa mo. Diba? Truthfulness. So, dito, ang honesty ang gagaling sa justice. No? So, hindi yan sa'yo, huwag mong kunin. Kahit libre pa yan, o walang nakakita, yung ballpen na yan, ang mga may-ari, office mo, hindi yan sa'yo, huwag mong dalhin sa bahay. Di ba? So, doon nagsisimula ang corruption, di ba? So, kaya nga, natatawa ko sa ibang tao, grabe makapagkundina sa iba, pero hindi nila alam, sila rin, corrupt din. No? Kung sila ilalagay doon sa sitwasyon na yon, walang nakatingin, at walang alam nilang malamang, malaki ang chance na ganun din ang gagawin. No? So, hindi talaga masosolve ang corruption sa Pilipinas kung wala tayong virtue of honesty at the core. No? Friendship, yung friendship, under sa virtue ng justice. Equity, applying the spirit of law when the strict letter would cause injustice. No? Fortitude. Fortitude ay courage. Na gagawin mo ang tama kahit may challenge. Kahit ikaw ay namimiligro, kahit mahirap ang isang bagay gagawin mo dahil sa pagmamahal sa Diyos. Dahil ito ay tama. No? So, panindigan mo, magiging honest ka, kahit alam mong may panganib sa trabaho mo. No? Sige. So, yung virtue ng fortitude, na-strengthen ka. No? Kaya nga meron ding gift of the Holy Spirit na fortitude. So, galing sa taas, tutulungan kang maging matapang. So, ang fortitude, hindi siya yung reckless bravery na puro bara-bara ka na lang, sugod ka ng sugod. No. It is an enduring and persevering courage for the sake of the good. No? So, hindi lang yung you speak the gospel kung walang sasalungat. Kung may sasalungat, tatahimik ka na. No. So, fortitude, kahit mahirap, kahit may sasalungat, ano ka pa rin? Gagawin mo pa rin kahit mahirap. No? Yung iba, magbibigay lang, gagawin ng isang kung walang abala sa kanila. Pag may abala na sa kanilang schedule, hindi na gagawin. So, yan ay... So, under sa fortitude, ito yung mga sub-virtues. Magnanimity, magnificence, patience, perseverance, no? Persistence in good works until the end. So, ang pasensyoso, under yan sa fortitude. No? Enduring hardships without giving to sorrow or discouragement. No? Ang magnificence, ibig sabihin, using resources generously and nobly for greater works. So, dito, ang generosity papasok sa fortitude. Kasi hindi madali ang pagbigay ng pera o pagtulong. Kahit mahirap, magbibigay ka pa rin. Kahit sakit sa damdamin mo minsan, sakit sa bulsa. So, doon, under siya sa fortitude. Kasi hindi madaling maging generous. No? Magnanimity. No? Strive for greatness.
You want to become a saint, not just become a saint, but a great saint. Diba? Sabi ni Saint Maximilian Kolbe. So, bakit kalugod-lugod ito ang nasisihan ng Diyos sa mga sa fortitude, lalo na? Because willing tayo i-sacrifice ang ating comfort, no? Kahit ating buhay, i-sacrifice natin for the love of God and for the good of others. So, ang pinaka-example ng mga fortitude yung mga martyrs, no? Binalatan si Saint Andrew, no? Buong balat niya, tinalupan siya ng balat. Si Saint Lawrence, no? Inihaw siya, binarbecue, no? So, sila yung mga example para lang hindi i-give up ang kanilang faith. Now, punta tayo sa ika-4 na cardinal virtue, temperance, no? Minomoderate, nililimit, or kinokontrol natin ang ating gana sa mga kasiyahan, pleasures. It provides balance sa paggamit ng created goods like food, no? Sobrang pagkain, sama sa ating health, at nagiging gluttony siya, no? Ang sex sa married is also good, no? Pero sobrahan hindi rin maganda kasi magiging sex object na ang ating spouse, hindi natin irerespeto. Kaya dahil sa ating walang pakundangang pag-glorify sa sex sa marriage, kaya tayo nagko-contraceptive. Wala tayong control. Hindi tayo makapagpigil na tinatawag na natural family planning, no? Kaya gusto natin parati nagre-resort tayo sa condom, artificial sa mga pills, magpapaligate, mga ganon. At labis-labis na pag-glorify ng sex. Kaya ang resulta, contraceptive mentality. So ang temperance, hindi ito ay rejecting pleasure, hindi tayo nagre-reject. But ginaguide natin ang ating pleasure na kontrolado, na hindi tayo ma-slave. No? Kasi pag wala tayong temperance, slave tayo sa ating appetite sa pagkain. Slave tayo sa ating mga luho, sa ating enjoyment. So, under sa temperance, ang sub-virtue niya, yung abstinence, moderation in food and drink, sobriety, moderation in alcohol, chastity, moderation in right order of the sexual desire, purity, resisting lustful thoughts and desire. No? So, modesty, anong modesty? Yung moderation, yung ating speech, hindi labis-labis, yung ating dress, ang ating lifestyle. So, kahit may kaya ka pa, hindi labis-labis yung mga kotse mo, mga damit mo, yung mga pabango mo, mga bag mo. Modest. So, kinokontrol mo na hindi scandalous. Di ba? Para may pera ka pang matitira sa pagtulong sa kapwa. Modesty. Behavior, hindi ka kung sa hindi ka nag-igat-igat, no? Humility. So under din ang temperance sa humility, keeping a right estimation of oneself. Meekness, gentleness, moderating anger and irritability. Studiousness, pagiging magiging masipag sa pag-aral, no? Moderation in pursuit of knowledge. Eutropelia, ang ating moderation sa mga recreation, no? So, ang temperance, para siyang thermostat ng refrigerator ng aircon. So, hindi masyadong init, hindi masyadong malamig, nakokontrol natin. Na hindi tayo magiging slave, no? Na sisigurado natin na ang pleasure will serve us and not we will serve the pleasure. Parang so ito yung yung pinipray ko ngayon na virtue. Isa sa mga kada umaga, Lord, help me to have the virtue of temperance. Kasi alam nyo, hindi ko na control minsan yung panonood ng reels. Yun ang challenges ko ngayon. At tingnan mo,
Ang tagal ko na pala dito nakababad sa Reels. No? Waste of time. Sisingilin tayo ni Lord ng ating paggamit ng oras. Instead of prayer, ito yung social media, lalo na yung mga Reels, mga Shorts, mga ayun, ganun. Grabe makakakuha ng oras natin. Kaya, Lord, may temperance, may control ako. Dapat may control ako, Lord. Lalo na sa pagkain. No? Ito yung pinipray ko na, especially ngayon, no? Especially when I prayed our Father, lead us not into temptation, Lord. Especially, sana may control ako. No? Lalo na sa mga panonood. No? Minsan, ang wasting of time. No? So, ito yung mga tandaan natin na gusto natin i-develop: chastity, temperance. Pwede mo rin, kasi kung malilito kayo, maglista lang kayo kahit tatlo na virtue. No? Like for example, ito yung nilista. Personal ko itong nilista. So, ito yung mga madidevelop ko. Pero kahit, kung gusto mo, kahit isa lang muna o dalawa ang virtue. So, kada buwan may nadidevelop ka o kada taon o ano ba. Depende. Kung sabay-sabayin mo, pwede rin. No? Pero ito yung gusto kong bantayan parati. Diligence, yung pagitapat sa trabaho. No? Hindi petiks-petiks yung trabaho. Temperance, may limit ako, may control ako sa pagkain o sa ano man. Gentle, hindi ako suplado. Pag sumagot ako, malumanay, kind, di ba? Yun ang gusto kong katangian na ma-develop ko parati. Honesty, yung man of integrity, na hindi ako madadala kung kahit pera yan, malaki, maliit, kahit ano, pwede kong makontrol sarili ko. No? Purity, walang lustful thoughts, walang adultery, walang sexual immorality. Humility, yung number 1 talaga. Pinaka number 1 na humble, di ka mataas. Kasi anong purpose? No? Temperance ka. Pero proud ka. Proud, ayaw talaga ni Lord ng proud. Katangian galing impyerno talaga ang proud. Okay? So ito personal na mga nilista ko for myself na tapos after that, iba na naman. So parating titingnan mo, pag sa cellphone mo, tingnan mo to. Purity, honesty. Yung magbabantayan mo parati. No? So ang integrity or honesty, living in truth consistently even when no one is watching. Even walang nakatingin. Kahit walang makakaalam. Yun ang integrity. No? So, ang mga supernatural virtues, yung natural, so kung hindi ka pa nabinyagan, hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at you are in the state of sanctifying grace, lahat ng virtue mo magiging supernatural. Okay? Pero imposible mong makamit yan kung walang tulong galing sa Diyos. Hindi mo madadala sa disiplina lang at hindi madadala sa mind over matter lang. Okay? Kailangan mo ng prayer. Life of prayer. Pag hindi ka prayerful, saan galing ang grasya? Tulong sa langit. Sa panalangin. This should be a man of prayer. And sacraments. Eucharist. Confession. Eucharist. No? Go to Mass always. Yun ang mga source mo. Of course, effort. Pag walang effort, pray ka lang, sacraments, pero hindi ka nag-e-effort, wala. No? Pero effort ka lang, wala rin prayers, wala rin sacraments, wala rin. Lahat yan importante. Prayer, prayer, prayer. Everything, sabi ni Saint Teresa of Little Flower, everything is grace. Lord, give me, kahit the grace to pray. Lord, give me the grace to pray. Kahit pa yun. No? Give me the grace to pray. Give me the grace to become temperate. Give me the grace to become humble. Give me the grace to be generous. No? At most importantly, dapat tayong parating
kaakibat ang ating mahal na ina, the model of all virtues. Lahat ng virtues nasa kanya. She is the perfect human being, decorated with all the virtues. Mag-learn tayo sa ating ina. Walking with her, pray to her, i-entrust natin ating sarili sa Immaculate Heart niya. No? Para we will grow in virtues. Si Mama Mary, we walk with her, we pray with her. At the end of our life, at the end of our journey, no? Madedecorate tayo with all the gems of virtues. No? Kasi ito lang yung treasure na madala natin sa eternity. Virtues. Ito lang. You are an honest person. You are a humble person. You are gentle, kind. No? Mga fruits ng Holy Spirit. Chaste, pure, no? Honest, no? Loving, faithful. Yun ang mga virtues, katangian ng langit. No? God bless us all. Kanina may nag-chat na siya ang magko-closing prayer. Sino yun? Ako, Dok. Okay, sis. Ikaw, sis. Naara. Si sis. Sino yun? Sis Dalia. Sis Dalia. Okay, sis. Closing prayer tayo, sis. Okay. Okay. Pray muna tayo sa consecration of our Blessed Mother Mary. Sure. Consecration to the Immaculate Heart of our Blessed Mother Mary. O Mary, Queen of Heaven, refuse of sinner, I consecrate myself to your Immaculate Heart. I consecrate to you my being, my whole life, all that I have, all that I am, all that I love. To love, I give my body, my heart, my soul. I give my home, my family, and my country. I decide everything in me and around in me to belong to you and to share in the benefits of your motherly benediction. I promise you, O glorious Mother of God, and loving Mother of men, to spread devotion of your Immaculate Heart in order to hasten and assure the coming of the kingdom of the Sacred Heart of your adorable Son in my heart and in the heart of all men, and in my country and in the whole world, as in heaven, so on earth. Amen. O Mary, Mother of Jesus, and my dear Mother too, I honor to love you as the Immaculate Conception. Your soul is the most beautiful because it is full of grace and free from every sin. Mary, Mother most pure, into your care I give my body, my heart, and my soul. Keep them pure and holy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to their protection, implored their help, or sought their intercession, was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgin. My Mother, to you I come before you and stand, poor and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise my petition, but in your clemency hear and answer me. Amen. In the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Dalia. Thank you, bro. So, i-greet ko lang mga nagtsaga dito. Brother Sis Del, Sis Dalia, Sis Hazel, Sis Laarn, Sis May, Sis Mavic,
Brother Naben, Brother Sis Dalia rin, Rabuyo, si Brother Ray, Sis Sarah, hello sis, and Sis Rose, good evening sa inyong lahat. Extra points Thank kayo you, sa Dok. pagjaga dito sa Zoom. Okay? Thank you for attending. God bless. God bless. See you Thank next you, week. Doc. Salamat po. Thank you, Dok. Bye-bye. Father Mason. Bye-bye. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.